Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga katiits. At ngayon, meron akong ipapakita sa inyo mga katiits na isang kahoy na karaniwan marami dito sa Mindanao at ginawang mga markers na mga hapon sa mga kahoy na uri mga katiits. Kung makikita natin yan, yan ang dahon. Yan mga katiits. Yan ang dahon. Pino mga katiits. Ang dahon. At ito ang puno. Yan. Matagal na ito mga katiits. Centennial tree na ito. Pero, kung tingnan natin, maliit lang. Ang tawag sa amin ito mga katiits, ito ang tinatawag na dinog. Kung meron kayong makikita sa inyong lugar, magtanong kayo sa mga matatanda mga katiits kung yan na kahoy ay matagal na ba. Yan na kahoy mga katiits, yan ang dahon. Pino mga katiits. Yan. Yan ang dapat nating tingnan sa mga markers na mga hapon. Namangha kasi ang mga hapon sa katulad ditong klase na kahoy dahil parang bonsai ito kung tumubo mga katiits. At hardwood ito kapag pinuputol. Pero ito ay naging markers ng mga hapon. Kung makikita ninyo, maraming kahoy dyan. Pero bago lang yan na mga kahoy. Pero ito na kahoy, kaya ko pinakita sa inyo dahil matagal na ito. Dito tayo mag-umpisa dahil kadalasan ng mga hapon kapag makita nila itong kahoy na ito sa kanilang mapa ay ito ang kanilang unang titingnan. At possible meron itong mga stone map sa palibot mga katiits, kaya iyan ang ating bantayan. Hanapin natin ang mga possible stone map sa lugar. At dito meron akong nakikita, yan ang puno mga katiits ng sinasabi kong dinog tree. Kadalasan marami dito sa Mindanao. Yan. At dito tayo mga katiits para pakita ko sa inyo na dito na area ay totoo talaga na merong stone map dito. Dito tayo banda. Dito galing sa dinog mga katiits na kahoy, dun banda, nasa mga 100 meters ang layo sa pupuntahan natin. Nasa patag na area nakalagay ang dinog at ito yung pababang bahagi mga katiits. Yan, kung makikita natin yan, yan ang bundok mga katiits. Yan ang tinatawag sa amin na Mount Kitanglad, the famous Mount Kitanglad sa Bukidnon. Yan ang pinangalan sa mga native people dito mga katiits, Mount Kitanglad, na ang ibig sabihin ay highest mountain mga katiits. Yan ang tawag ng bundok na yan, Mount Kitanglad. Ito ang stone map na sinasabi ko sa inyo mga katiits. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang stone map na ginagamit ng mga hapon bilang markers dito. Ito yun mga katiits. Ito na ba to? Ito ang stone map dito sa amin. Yan, kung makikita ninyo, napakaraming lines nito mga katiits. Yan, yan ang stone map. Yan, yan ang stone map. Merong mga butas dito
bato ito mga katiits ang sinisignify nito. At ito ay nagsignify ng deposito na nasa gilid ng bato. Yan ang hanapin natin mga katiits. Ito ang kabuuan ng stone map. Yan. Dito tayo sa ibaba na bahagi para maklaro natin. Yan ang kabuuan ng stone map dito na lugar mga katiits. Yan. Ito na mga butas, yan ay nagsignify ng mga bato. Yan. Yan na mga butas. Kaya yan ang dapat ating bantayan pag naglukit tayo ng stone map. At dito banda sa gilid, ito ang ginagawa ng mga treasure hunter mga katiis na binasag nila dito banda. Dahil sa pag-aakala na meron yang laman ang bato. Pero yan ay stone map mga katiits. Yan ang bantayan natin at tingnan. Mga ganyan. Mga malalalim na carve. Hindi yan nature mga katiits. Parang cross. Parang figure lang ng tao mga katiits na nakaturo. Dito banda sa south direction. Yan. Yan ang pagpasa ng mga stone map mga katiits na kailangan meron kang kompas sa ganitong setup na mayroong stone map sa lugar. Diyan ilang taon na ang nakalilipas mga katiits, hinukay yan patungo dyan sa ilalim ng bato pero wala silang nakuha. At ito sa likod muntik nang mabuwal ang napakalaking bato mga katiits dahil sa ginawa ng mga treasure hunter. Pero ngayon ang gagawin ko ngayon mga katiits ay ilukit natin ang isang lugar na possible andon ang unang spot dito sa stone map. Dahil malayo kasi ang mga cover ng ganitong klaseng mga stone map mga katiits. Ito ang kinukunan ng mga Hapon ng mga direksyon kung madala nila ang mapa nila dito. Yan. Kung makikita natin, dyan ang (90°) S direction mga katiits. Dyan banda. At ngayon, dito tayo sa north. Hanapin natin ang north 360°. Dito banda mga katiits. Yan. Bakit sa north ang tatahakin natin? Dahil dito mga katiits, ito na sign. Ito ang tandaan natin. Yan ang sign. Kung makikita natin, yan ang nakaukit sa stone map. Yan. Dito nakaganyan. Triangle mga katiits. At ito ang laking butas na merong dot dito na nagsignify ng deposito na nasa gilid sa bato. Hanap daw tayo ng naka-triangulation. Alam naman natin na kapag triangulation ang sinasabi ng mga stone map mga katiits o mga bato na markers, ay hahanap tayo ng naka-triangulation na kahoy or bato. Pero possible kung meron mang kahoy dito noong unang panahon, pinutol na. Kaya ang hanapin natin ngayon ay bato mga katiits. Yan. Dito tayo banda north direction. Yan ang tandaan natin. Dito tayo banda mga katiits para makita natin ang
sinasabi kong tinuturo ng stone map dito daw sa north. Masukal na itong lugar na ito mga katiits. North direction ang tinutukoy ng stone map. Dito, tingnan natin kung hindi pa lumihis ang kumpas mga katiits. Ayan mga katiits. Yan ang kumpas. North direction. Sana makita ninyo. Dito. Kailangan tingnan talaga ninyo ang kumpas mga katiits para tumumpa kayo sa sinasabing north direction. Dito. Dito mga katiits. Yan. Tugma. Dito tayo. Yan mga katiits. Sana makita ninyo mga katiits. Yan. 360 degree. North direction. Ito yung area na pinupunta rin ng triangle sign para lubos niyong maintindihan mga katiits na totoo ang sinasabi ko pagdating sa kompas. Doon tayo galing. Andun ang stone map. At ang nakaukit sa stone map mga katiits ay triangle. Meaning triangulation of trees or rocks. Merong deposito and corner of big rocks. Kaya hanapin natin mga katiits. Dito tayo. Galing doon sa bato na stone map mga katiits. Tansya ko lang mga 60 meters papunta dito sa spot na sinasabi ko. Ito yung triangulation ng mga bato. Yan mga katiits, kung tingnan ninyo. Ito yung isa na may hati sa gitna. Ayan, hinati mga katiits. At yun yung isa. Yan ang isa. Ito mga katiits. Yan. Isa. Dalawa. Yang may hati. Yan. At ikatatlo mga katiits. Yan na ba to? Yan. Tatlo na nakatriangulation mga katiits. Dito. Nakaganyan. Nakatriangulation. At papunta naman, pabalik dyan sa bato na yan. Ikatatlo. Triangulation mga katiits. Yan ang dapat nating tandaan sa paglukit ng stone map. Pero ito na area mga katiits ay dati ko na itong binablog. Ito na area. Yan ang bato mga katiits. Sana makita ninyo. Yan. Yun yung isa. At ito ang ikatatlo. Big rocks mga katiits na naka-triangulation. Possible, ito ang tinutukoy ng stone map na nasa gilid lang ng mga bato mga katiits ang mga deposito. Ito, napakalaking bato ito mga katiits. Yan. Nasa gilid. Pero ang ginawa namin, sinuyo namin ang may-ari ng lupa na ito. Pero ayaw talaga niyang ipahukay mga katiits dahil hindi kasi magkasundo ang kanilang hindi magkasundo ang magkakapatid mga katiits na may-ari ng lupa na ito. Kaya hindi namin nahukay ang area na ito. Dati ito na vlog ko na itong area na ito. Diyan ang isang bato. Yan mga katiits. May hati sa gitna. Yan ang isa. At dito. Ito ang pinupuntarya ng stone map. Kaya yan ang dapat natin tandaan pagdating sa mga stone map mga katiits. At ngayon, papakita ko sa inyo ang magkalapit na mga sign sa stone map. Ito kung dati kong binablog.
ito naka-arrowing papunta doon. Diyan mga katiits. At dito banda sa nakaalala sa vlog kong ito, mukhang ika-4 ito mga katiits sa pag-uumpisa ko dito sa YouTube. Ito ang malapit na sign. Ito mga katiits. Yan. Dito. Ang meaning niyan, nagtuturo siya ng ito ay parang Y na nakahiga at naka-arrow dito at tinuturo ng arrow ang isa pang butas. Ito ang lagi kong sinasabi mga katiits. Meron kasing nag-comment na nalito sila. Ang meaning nitong butas ay isa pang bato na hanapin natin na merong counter sign dito banda mga katiits. Ito yung bato na hinati na dati kong pinablog. Yan mga katiits. Pakita ko sa inyo para kayo na makapagsabi na ang stone map ay totoo. Nagtuturo talaga ng exact spot. Ito ring area mga katiits. Sadyang tinubuan na ng damo mga katiits. Ito yan. Hinati na bato sa gitna. Yan. Hinati sa gitna mga katiits. At ito yung sign na makikita natin. Yan. Merong arrow dito at merong dot. Meron pa dito. Na vlog ko na ito mga katiits. Hindi nakapanood ng vlog ko na ito. Tingnan nyo lang mga katiits. Ika-4 na vlog nung una ko pang mga video. At ito ang mga counter sign na nagsignify ng tatlong bato mga katiits na merong mga deposito sa gilid. Yan. Sana makita ninyo mga katiits. Yan. Isa, dalawa, at ikatatlo dito sa gilid. Yan. Merong mga butas dito sa gilid. Yan ang ito ay nagsignify ng deposito. Bato ito mga katiits ang meaning nito. Yan. Triangulation. Ito. Bato. Ito ang deposito na marker. Maliit na butas. At dito mga katiits. Nasa gilid mga maliliit na butas. Yan ang nagsignify ng tatlong bato na andon. Yan mga katiits. Triangulation na tinuturo ng arrow. Yan. Triangulation. Ang pinapahiwatig ng sign na yan ay yung tatlong bato doon. Meron din dito mga katiits sa vlog ko, tinuro ko dito. Dahil ang meaning ng ganyang setup na hinati nila ang bato ay divided treasure mga katiits. Yan. Kaya tama ang stone map na nasa malapit mga katiits. Kaya yung kahoy na dinog, yan ang parang palatandaan ng mga Hapon. Unang palatandaan na titingnan nila pag kung bumalik man sila dito mga katiits. Pero usually lahat ng mga Hapon na nagbaon dito sa Pilipinas ay yung iba hindi na nakabalik mga katiits dahil namatay na ang iba. Ito yung bato na sinasabi ko. Isa, dalawa na may hati din. At yan mga katiits, yan na bato. Triangulation dito at doon. Andito lang sa gilid mga katiits ang deposito. Yan. Nasa gilid ng mga bato na ito ang deposito na sinisignify na mga sign doon banda. Yun na bato na hinati na mayroong arrow at naka-triangulation hole na mayroon ding mga maliliit na butas sa gilid. Sana naintindihan ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa inyo mga katiits.
Hindi talaga namin nahukay ang area na ito dahil hindi pumayag ang may-ari. Yan. Pabalik tayo doon sa stone map. 60 meters galing sa stone map mga katiits. Yan ang dapat natin tandaan para malocate natin. North direction ang area na yon, pero ang iba nitong area hindi ko pa nalocate mga katiits dahil madamo kasi itong area na ito. Yan ang stone map. 60 meters mga katiits. Yan ang dapat natin tandaan sa paglukit ng mga lugar na ito. Ito yung stone map. Yan mga katiits. Yan. Yung mga carved na yan. At ito yung triangle na sinasabi ko. Na ganyan. Na pinupuntahan natin. Na mayroong mga bato at nasa gilid lang ang deposito. Yan mga katiits. Sana iniintindihan ninyo lahat ng sinasabi ko. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko. Golden Philippines. Treasure and Code. God bless always sa atin mga katiits.